estudyante matapos mahulog mula sa sinakyang sidecar ng e-bike sa Cebu City. Nahulog na, nagulungan pa ang bata. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Biyernes ng tanghali nang masapol sa CCTV ang e-bike na yan na sakay ang di bababa sa 4 na estudyante sa Cebu City. Binabagtas ng e-bike ang intersection sa may barangay road. Sa gitna ng biyahe, biglang umiwas ang e-bike sa kasabay ng motorsiklo. Pero pagkabig ng rider, biglang nahulog ang isang pasaherong estudyante. Nahulog na, nagulungan pa ng e-bike ang babae. Blessing in disguise na hindi na tamaan yung bata doon sa gulong kasi ulit-ulit kung tiningnan yung video, yung backpack ng bata yung nadaanan. Mabuti na lang at walang kasunod na sasakyan ng e-bike. Agad namang nakatayo ang bata na sinakluluhan ng mga kapwa estudyante at residente. Nilapatan din ng mga taga-barangay ang bata na nagtamo ng mga galo sa katawan. Nangako ang driver ng e-bike na sasagutin ang pagpapagamot ng estudyante kung kinakailangan. Sa investigasyon naman ng Cebu City Transportation Office, overloaded umano ang e-bike. 2 pasahero lang kasi ang pwede itong isakay ng maayos at komportable. Ipapatawag nila ang e-bike driver at titingnan kung may permit ba ito para makabiyahe. We will impose sanction by impounding the vehicle, the e-bike, no? To set an example na kailangan we have to control as to the capacity of the e-bikes. Kasi hindi mangyari yon kung seated yung mga passengers. Dahil sa sunod-sunod na aksidente sa daan at kinasasangkutan ng mga e-bike sa Cebu City, limitado lang sa mga eskinita at barangay road ang mga e-bike sa lungsod. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.